Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tilang hinihintay ng marami ay sa wakas dumating na. Sa hinaba-haba kasi ng mga spekulasyon kung kailan at paanong aatakihin ng Israel ang Iran, sa wakas ay nangyari na. Isinagawa na kasi ng puwersa ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran kahapon lamang, kung saan ito ay isang retaliatory strike laban sa ginawang pag-atake ng Iran sa kanilang bansa noong mga nakaraang linggo lamang. Marami noon ang natatakot na baka ang nuclear facility ng Iran ang targetin ng Israel, pero hindi naman pala, dahil kung mangyari man ito ay tiyak na malaking kaguluhan at pinsala ang idudulot nito, hindi na lamang sa West Asia kundi sa buong mundo. Natakot din ng maraming mga bansa, lalo na ang mga Arab nations, na baka ang oil facilities ng Iran ang targetin ng Israel. Mabuti na lamang at hindi din naman ito. Ang tinarget ng Israel sa Iran ay ang mga military base ng bansa. I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. Ang pag-atake ay sinagawa ng magkakaibang oras sa magkakaibang mga lugar sa Iran. Ayon pa sa IDF, gagawin nila ang kahit anong paraan na maisip nila maipagtanggol lamang ang kanilang bansa at maprotektahan ang kanilang mga mamayan sa Israel. Hindi naman ay kinagulat ng Iran ang ginawang pag-atake na ito ng Israel sa kanilang bansa, dahil inaasahan na din nilang gaganti ang puwersa ni Netanyahu matapos nilang paulanan ng nasa 200 mga ballistic missile ang Israel noong nakaraang buwan lamang. Ayon mismo sa Iranian state media, ang pag-atake ay umalingaw mula sa western part ng Tehran. Nasa mahigit 100 mga fighter jets ang ginamit ng Israel upang atakihin nila ang Iran. Ilan sa mga fighter jets na ito ay mga F-35 fighters. Ginamit ng Israeli Air Force ang pinakabagong American F-35 fighter jet sa pag-atake. Kinumpirma ni Hagari na napasabog nila ang missile facilities at drone factories ng Iran. Nagawa din umano nilang pasabugin ang surface-to-air missile array at ang Iranian aerial capabilities na siyang pumipigil sa Israel upang maglunsad ng mga aerial operations laban sa Iran. Ayon pa sa Israel, tagumpay umano ang kanilang naging pag-atake at mas nagkaroon sila ng kalayaan ngayon na maging dominante pagdating sa himpapawid para mas madali sa kanilang maatake ang Iran. Sa ngayon, maaari umano nilang atakihin ang Iran sa himpapawid ng kahit kailan nila nanaisin. Response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond.
Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. Sa kabila naman ito, wala naman umanong naiulat na nasaktan o nasawi sa ginawang pag-atake ng Israel sa Iran. Hindi din umano ganon kalaki ang naging pinsala sa mga tinarget ng Israel ayon yan mismo sa Iranian government. Noong Abril, naganap sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na direktang inatake ng Iran ang Israel at hindi sila gumamit ng mga Iranian proxy. Kaya naman ang pag-atake na ito ng Israel sa Iran ay inasahan naman na din ng Tehran. Ayon din sa ulat, hindi nagkaroon ng partisipasyon ng bansang Estados Unidos sa ginawang pag-atake na ito ng Israel sa Iran. Pero kung sakaling muling gumanti ang Iran, na sigurado namang gagawin nila, sinabi ng Estados Unidos na handa nilang suportahan ang Israel laban sa Iran. Ipinagmamalaki ng Iran na wala man halos naging epekto ang naging pag-atake ng Israel sa kanilang bansa. Hindi din naman nila kailangan ng anumang assistance at maayos pa din naman umano ang kalagayan ng kanilang bansa hanggang sa kasalukuyan. Nangako din ng Tehran na maghihiganti sila at babawi sa ginawang pag-atake ng Israel. Subalit matapos humupa ang usok mula sa pag-atake ng Israel, tsaka lamang napag-alaman ng Iran na dalawa pala sa kanilang mga sundalo ang nasawi bunsod ng pag-atake. Samantala, napabalita din na inabisuhan pala ni Vladimir Putin, ang pangulo ng bansang Russia, ang Iran bago pa man tumama sa kanilang mga missiles ng Israel. Ilang oras bago ang nasabing pag-atake ng Israel sa Iran, binalaan ni Vladimir Putin ang Iran na maglulunsad ang Israel ng airstrike sa kanilang bansa. Ito ay ulat mula sa Sky News Arabia. Isang hindi pinangalanang source ang nagsabi na ilang oras bago magsimulang atakihin ng Israel ang Iran, ay alam na pala ng Tehran na may magaganap na pag-atake at napaghanda nila ito. Ito din malamang dahilan kaya walang gaanong naging pinsala sa Iran ang ginawang pag-atake ng Israel dahil napaghanda nila ang pag-atake. Tila handa din ng China na suportahan ng Iran laban sa mga kalaban nito. Kung sakali kasi na mas lumala pa ang kaguluhan, malaking aberya ito para sa bansang China lalo pa at maapektuhan ang pagpasok ng langis sa kanilang bansa. Sa ngayon kasi, enerhiya pa din ang nag-iisang dahilan kaya ang relasyon sa pagitan ng China at Iran ay mas lalong tumitibay. Nasa 90% ng Iranian crude oil export ang dinadala sa China. Madalas ay binibili ito ng mga pribadong refineries na may operasyon sa black market. Noong taong 2021, ang dalawang bansa ay nagpirmahan tungkol sa isang 25-year agreement na kung saan ang China ay nangako ng malalaking investment sa Iran habang nangako din ng Iran na magpapatuloy ang kanilang kasunduan sa China pagdating sa pagpasok ng kanilang krudo sa merkado ng mga Chinese.